Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan, na patuloy na sumusubaybay sa programa na 777 Devotional and Prayer. Nawa po mga minamahal, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kumusta po kayo mga minamahal mga kapatid, mga kaibigan? Sa umaga pong ito, purihin po natin ang Diyos at pasalamatan natin siya sa kanyang pong kabutihan sa buong magdamag na isang gabi ng ating pong pagtulog. Tayo ay ginabayan ng Diyos at tayo ay ginising niya ngayong umaga muli para tayo ay muling magpuri at sasamba sa kanya pong kadakilaan sa ating pong mga buhay. Kaya po mga minamahal, mga kapatid, bago po tayo pumapalaot sa ating pong pag-aral ngayon pong umagang ito, tayo po muna ay sumandaling manalangin, tayo po yumuko at humingi po tayo ng karunungan sa ating Panginoon. Mapagpala po namin Panginoong Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat. Sa umaga pong ito, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo na binigyan niyo po kami muli ng isang pagkakataon na kami ay muling magbuklat ng ipong mga banal na salita, ng sintas ng ipong mga banal na salita. Nawa o Diyos, ang ipong banal na espiritu ang siyang sumasa amin. Nawa Panginoon ang aming pong mga kapatid, mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Nawa i-bless niyo po sila sa umagang ito sa kanila pong pakikinig ng ipong banal na salita. Nawa maging ilaw ang inyong pong mga banal na salita, magiging gabay namin sa aming panimula sa araw na ito bago kami magtatrabaho, bago kami gagawa ng anumang aming iba't ibang mga gawain. Nawa po Panginoon ay unahin namin kayo sa aming buhay upang sa ganun ang patuloy na pagkapala ay ipagkalob niyo po sa amin sa araw na ito. Patawad po Panginoon sa aming pong pagkukulang at mga pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga, mga ginigiliw naming mga minamahal naming mga kapatid, tayo po ay ngayon ay mag-aral ng salita ng ating mahal na Diyos. Ang ating po pag-aaralan ay may pamagat na tukso. Ano po ang pamagat, mga minamahal? Tukso. Ang ating pong karakter ngayong umaga na ating pong isa po siya sa pinaka nagiging mabuting halimbawa natin. Siya po ay karakter ng Biblia. Ang pangalan po niya ay si Jose. Ang ating pong talata ngayong umaga ay makikita po sa Genesis Kapitulo 39. Talatang simulan po natin sa Genesis Kapitulo 39, talatang 2 hanggang 3. Mga minamahal mga kapatid, meron po ba kayo mga dalang mga Biblia? May mga Biblia po kayo dyan? Ito man po yung Biblia ay nasa cellphone o hard copy, ay atin pong kunin ang ating mga Biblia at atin pong basahin ang ating pong talata ngayong umaga. Makikita sa Genesis Kapitulo 39, talatang 2 hanggang 3. Ang sabi po sa talata, nasundan niyo po ako mga minamahal, sabi dito, ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Talatang 3. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Alam natin ang kwento, o alam na natin to sa mga Adventist po. Alam na natin, mayroon man po tayong mga nakikinig ngayon na hindi po natin kapananampalataya, hindi po Adventist. Ang kwento po ni Jose ay alam na po natin ito, na ito ay makikita sa aklat ng Heneses. Pero bago po natin saysayin ang kwento sa buhay po ni Jose, ay meron lang po ako sa inyong katanungan. Ano po ang pinaka pagsubok sa inyong buhay o pinakatukso sa inyong buhay na hindi nyo po makakalimutan? Yung tukso na talagang yun ang talagang nagpapahirap sa buhay nyo. Kasi ang ating pong karakter si Jose ngayon, kaya bakit ko po natanong? Kasi po si Jose,
dumaan din po siya sa napakatinding tukso na dumaan sa kanyang buhay. Ano po ang tukso niyo sa inyong buhay? Marami tayong tukso. O ano po ang inyo pong pinaglalabanan ninyo sa buhay? Yan. Maaring tayo ay pinagdaanan natin yung halimbawa ay pinaglabanan natin yung halimbawa pagkain. Halimbawa sabi doon ay mga luho, mga damit, o mga gadget, mga sasakyan. Atin pong balik-tanawin ang kwento ng buhay po ni Jose. Si Jose po ay anak po siya ni Raquel at saka ni Jacob. Ngayon, si Jose, alam natin ng kwento na siya ay yung favorito ng kanya pong tatay na si Jacob. Sa madalit kwento, si Jose ay meron siyang 11 kapatid. Kasi 12 po silang magkakapatid, si Jose. Ngayon, dahil siya ay favorito, ang kanyang mga kapatid ay naiinggit sa kanya. Tapos, ngayon po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, naranasan niyo na po ba? Nasubukan niyo na po bang nadaanan, meron na ba kayong mga karanasan na kayo ay may nainggit sa inyo? Si Jose, dahil siya ay favorito ng kanyang tatay, nainggit. Ito pa, ang kwento ni Jose ng kanyang buhay. Siya po ay nanaginip, nanaginip siya, sabi doon sa kanyang panaginip, yun daw pong mga trigo, ay siya yung nasa gitna, tapos yuyuko sa kanya yung mga nakatali na mga trigo, kasi yung nasa gitna po siya yuyukbo daw yung mga trigo sa kanya. Kaya mas lalong kinento nung panaginip niyo sila sa kanyang mga kapatid, mas lalong nainis sa kanya yung kanyang mga kapatid. Atin pong pa-explain po yung kwento, mga minamahal ng kapatid, kasi medyo hahaba po tayo, no? Tapos ngayon po si Jose ay ang kanya pong mga kapatid ay yung mga kapatid niya ay sila po ay nag-alaga ng mga hayop, no? Ngayon ay sabi ni Jose, ay sabi ng kanyang tatay, Jose, pwede mo bang puntahan yung iyong mga kapatid dahil sila ay nagpapastol ng ating mga alagang hayop? Pinuntahan ni Jose. Ngayon po, sa madaling kwento, pinuntahan ni Jose. Ngayon po, ang nangyari kay Jose, dahil po inggit na inggit sa kanya, galit na galit sa kanya yung kanyang mga kapatid, ay ginawa sa kanya, sabi nung mga kapatid niya, ay ito na yung ating mga kapatid, ay ito na yung ating kapatid na favorito ng ating tatay. Atin siyang saktan, atin siyang gawa ng masama. Pero mayroong isa pong kapatid niya na nasabi, huwag nating gawa ng masama, huwag nating patayin yung ating kapatid kasi kadugo, dugo din natin yan, kadugo din natin. Tapos ngayon, ang ginawa po ay, di po ba, nilagay po siya sa balon, si Jose. Tapos mayroon pong mga lakal, mga namimili ng mga kalakal, ibininta po si Jose. Sa madalit kwento po, ay si Jose ay nakarating sa Ehipto. Ngayon po, di po ba ang sabi ko po sa inyo, ano po yung pinakatukso sa inyong buhay? Yung mga pinaglalabanan niyo po sa inyo pong mga buhay. Maaring pinaglalabanan natin yung ating mga ugali. Maaring pinaglalabanan natin pagdating ng Sabat ng hapon ay hindi na tayo makakabalik sa simbahan kasi ang sarap matulog. Maaring tukso sa atin yun, pinaglalabanan natin. So po, doon po sa bahay, doon na tayo sa setup na nandoon na siya sa kanyang amo. Sino po yung amo ni Jose? Ang kanya pong amo ay si Potiphar. Ngayon po, naniniwala po ba kayo na sa mga kalalakihan po, ang kahinaan po ay babae? Babae ang kahinaan sa mga kalalakihan. Ang kahinaan naman na po, sabihin natin, ang kahinaan naman po sa mga kababaihan ay damit. Sangayon po ba kayo doon, mga nanay? Mga kababaihan, damit daw po ang kahinaan ninyo pag kayo nakakita ng mga magandang damit, bagong uso, sa mall o sa mas ukay-ukay, gusto nyo talaga yung mga damit na yun. Gusto nyo bilhin. Ngayon po si Jose pala, ang kwento ni Jose, nung nandun na po siya sa kanyang amo na si Potiphar, tinutokso pala siya ng asawa ng kanyang amo, na asawa ni Potiphar. Ano ang sabi? Ang sabi ng asawa ni Potiphar ay,
sipingan mo ako, tabihan mo ako, Jose. Kasi alam niyo po si Jose pala, napakapogi pala niya, no? Makisig, no? Matipuno, maganda ang katawan, no? Lalaki ang katawan ni Jose. Kaya pala, na-inlove po ang asawa ni Potiphar. Nung na-inlove po, nagustuhan siya ng asawa ni Potiphar, tinukso si Jose ng, isipin niyo po, ikaw po babae, ay ikaw po lalaki pala. Diba? Ay minsan nga sa mga kalalakihan, no, meron lang ang dumaang sexy diyan, di ba? Ngayon, lalo na ito, si Jose, sabi ng asawa ni Potiphar, ay, tabihan mo ako, mamayang gabi, magtabi tayo matulog. Sipingan mo ako. Gaano ka hirap ng tukso na pinagdadaanan po ni Jose. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, napakaganda po ng ating pong nag-aaralan po sa hapon pong ito. Sa umaga po palang ito. Na ang sabi po doon, no? Sabi po ni Jose, dahil po si Jose pala ay napakabuting tao, napakabait, napakamasunurin, may takot sa Diyos. Ano po ang sabi po ni Jose? Ang sabi po ni Jose, paano ko magagawa itong malaking kasalanan sa harapan ng aking Panginoon? Kumusta po tayo mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan? Kapag dumating ba sa ating mga buhay ang napakatinding tukso, hindi po ba tayo madadala, mga minamahal? Mayroon ba tayong, si Jose po ay isa pong mabuting halimbawa po sa atin. Alam ko po sa mundong ating pong ginagalawan, ang dami po nating mga pinaglalabanan. Ang dami pong matukso sa paligid. Nawa po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, ating tularan po si Jose, na siya po ay nanindigan sa katotohanan. Ang sabi niya, paano ko magagawa ang malaking kasalanan ito sa harapan ng sa aking Panginoon? Nawa mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, kung tayo man din po ay makaranas ng mga tukso sa buhay, gayahan natin si Jose at atin pong sabihin, paano ko po ito magagawa, itong malaking kasalanan? Dahil bagamat wala nakakita po sa atin, mga minamahal, pero mayroong nakakita sa atin na ang ating Panginoong Diyos na nakatunghay sa lahat ng ginagawa natin, mga minamahal. Naway pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umaga po ito.